قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sabihin o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Malinaw naman po yung boses. Clear? Hindi choppy. Okay. Sige po. Start tayo. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Mga kapatid, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinasasalamatan ko si Allah sapagkat tayo ay muli na namang nagsama-sama sa maiksing pag-aaral natin na ito, at naway ibilang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawain. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan sa mga nagpapatupad or nagpapanatili ng katiwasayan ng GC natin na ito sa nag-edit ng ating poster. MashaAllah, hindi madali mag-edit. Biyayaan, pagpalain naman siya ni Allah sa kanyang pagsusumikap, at maging ang mga admin sa GC na patuloy na nakikibahagi sa pag-aaral na ito. Biyayaan, pagpalain nawa kayo ni Allah, at tanggapin nawa ni Allah ang ating mga pagsusumikap dito sa mundo. So, pagpasensyahan nyo na mga kapatid kung hindi ako masyado active ngayon sa GC, yung sa mga pasuwal na tinatawag natin na yung pasuwal. Kasi unang-una may trabaho din ako, at sinisikap kong mag-ipon ng tanong para kapag halimbawa tuloy-tuloy yung tanong, pagtapos ng tanong, saka ako isasaksak ulit yung isang tanong. Sasaksak. Okay. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung nakaraan, pinag-usapan natin ang patungkol sa pakikipagkapatiran, tama? At maging sa pagkakita ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ngayon mga kapatid, ng pag-uusapan natin ngayon ay ang paraiso ni Allah na nabanggit sa Quran at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sa madaling salita, aabante tayo konti. Nung nakaraan, na doon tayo sa araw ng paghuhukom, nakita si Allah. Ngayon, papasok tayo sa paraiso, insyaAllah. Mga kapatid, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na nakita, isang lalaki, na nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tumatamasa ng kaligayahan sa paraiso. Sa madaling salita, nakapasok siya sa paraiso dahil sa pagtanggal niya sa bagay na nakapipinsala sa mga tao. Nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakita ko ang isang lalaki na tumatamasa ng kaligayahan sa paraiso dahil lamang sa isang sanga na kanyang pinutol sa daanan na nakapipinsala sa mga mananampalataya. Inulat ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim. So sa madaling salita mga kapatid, ang paggawa ng kabutihan na taos-puso, pagkakaroon natin ng ikhlas, kahit pa man ito ay maliit na bagay, ay huwag natin maliitin dahil hindi natin alam kung saan sa mga gawain nating mabuti ang tinatanggap ng dakilang tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang magiging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Maliit man sa paningin natin, ngunit ito ay dakila sa tagapaglikha. Ito ay dakila sa paningin ng tagapaglikha. Katulad na naman ng isang lalaki na pumutol ng isang sanga na nakasagabal o nakapipinsala sa daanan ng mga tao, na yun ang naging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso.
So maging ang pagngiti natin sa ating mga kapwa kapatid, sa kapwa natin, ang pagngiti natin, yun ay uri ng sadaqah o tayo ay nagkakamit o nakakakuha ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Jannah, nakilala rin bilang ang paraiso o hardin sa Islam, ay inilarawan sa maluwalhating Quran bilang isang walang hanggang buhay ng kapayapaan at lubos na kasiyahan, kung saan ang mga matapat at matutuwid ay ginagantimpalaan. Ang Quran ay nagsalaysay ng mga matutuwid at mapapanatag sa piling ng Diyos sa mga hardin. May mga ilog na umaagos sa ilalim. Ang katagang Jannah ay mula sa wikang Arabic o wikang Arabi na nangangahulugang takpan o itago ang isang bagay. Ang langit, mga kapatid, sa makatuwid ay isang lugar na nakatago sa atin. Ang Jannah. Ang Jannah ay ang pinakahantungan sa kabilang buhay para sa mga mananampalataya. Okay? Nabanggit sa isa aya mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Hada dikrun wa inna lil muttaqinal husna ma'ab. At ito ay isang paalala at katotohanan para sa mga natatakot kay Allah, ay isang mabuting puok ng pagbabalik. Sa chapter 38 verse 39 ng maluwalhating Quran. Sa kasunod na aya, ang walang hanggang paraiso o harding tirahan na ang mga pintuan nito ay ibubukas para sa kanila. Doon sila ay magsisisandal at magsisihiling doon para sa masaganang mga prutas at inumin. Mga kapatid, patungkol sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag tinanong mo ang isang Muslim kung siya ay naniniwala sa paraiso, yes, sasabihin niya, siya ay naniniwala. Bakit? Una, isa yun sa paniniwala na meron tayo. Ang paniniwala sa paraiso, marapat itong paniwalaan ng isang Muslim. Kasunod, isa ito sa pinagsusumikapan ng isang mananampalataya. Kaya ang isang Muslim ay nagsusumikap ng mga magandang gawaing pagsamba dito sa mundo nang sa ganon kanyang mapagtagumpayan ang buhay sa kabila, at yun nga ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang babanggitin natin ngayon, mga kapatid, ang 8 pangunahing paraiso sa Islam. Kasama ang mga hadith at talata sa Quran kung saan ito ay binanggit. Una, ang Jannah al-Firdaus. Ang Jannah al-Firdaus ay pinakamataas na antas ng paraiso. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kayo ay humihiling kay Allah, humiling kayo ng Firdaus, sapagkat ito ang pinakamataas at pinakamagandang bahagi ng paraiso. At sa ibabaw nito ay ang arsh ni Allah, ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ang paraisong ito ay mayroong mga ilog ng gatas, alak, pulot, at tubig na hindi nabubulok. At ito ang pinakamalapit na antas kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nabanggit na naman yung alak, mga kapatid. Hindi ba? Pagdating sa paraiso, alam niyo yung kanta nila, yung sa langit daw wala ang beer. Diba? Sa langit wala ang beer. Sa kanila wala. Pero sa atin meron, hindi ba? At ang paliwanag doon, yung alak na yun ang alak na walang hangover. Di ba? So, dito sa mundo, sa bar muna, di ba? Gusto mo uminom ng alak pero hindi pwede, lalabag sa pananampalataya natin. Pero pagdating sa paraiso, inshallah, may alak doon at ang tafsir nun, yun ang alak na hindi nakalalasing. Kasunod, ang Jannah al-Adan ay tahanan ng mga taong naging tapat kay Allah at naglaan ng kanilang buhay sa Kanya. Sinasabi sa maluwalhating Quran, sila ay papasok sa Jannah al-Adan kung saan dumadaloy sa ilalim ng mga ito ang ilog. Sila ay mananatili din doon magpakilanman. Sa chapter 98 verse 8 ng maluwalhating Quran. Sinabi rito sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Jazawuhum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah.
Sinabi sa malapit na kahulugan, ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon ay ang paraiso, ang paraisong walang katapusan na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Si Allah ay nasisiyahan sa kanila at gayon din naman sila sa kanya. Iyan ay gantimpala para sa mga sino mang kinakatakutan niya ang kanyang dakilang tagapaglikha. Kasunod ang Jannaan Naim ay paraiso ng kasiyahan, inilalaan para sa mga nagtagumpay sa paggawa ng kabutihan at tapat na pagsamba kay Allah. Sinabi sa Quran, tunay ngang ang mga matuwid ay nasa kaligayahan ng Jannaan Naim. Innal muttaqina fi jannatin wan naim. Katotohanan ng mga natatakot kay Allah ay nasa mga hardin at ligaya. Okay? Kasunod, ang Jannah al-Mawa. Ito ay para sa mga martir at sa mga taong dumaan sa mabibigat na pagsubok ngunit nanatili sa pananampalataya. Binanggit sa maluwalhating Quran, para sa kanya na natatakot sa kanyang Panginoon ay dalawang hardin sa paraiso. Na kung saan sabi rito, dito matatagpuan ang kaginhawaan para sa mga nagtiis sa daan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, sana naging malinaw. Sabi rito, ang mga natatakot kay Allah ay mayroong hardin na siyang umiiral ang kanyang takot sa tagapaglikha. Kagaya ng Ramadan, hindi ba? Sa buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan pagpapalakas ng takwa, ng takot kay Allah, na siyang ginagawa natin ang pagpipigil ng ibang gawain sa buwan ng Ramadan, mga gawaing hindi kaaya-aya, mga gawaing makasisira sa ating mga pag-aayuno. Di ba't sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, tunay na ipinag-utos nga sa inyo ang pag-aayuno kagaya ng pagsasautos sa mga taong nauna sa inyo, upang kayo nga ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. Okay? Sinabi rito sa isang aya mula sa maluwalhating Quran at sino man ang natatakot sa pagharap sa kanyang Panginoon para sa pagtutuos ng kanyang gawa, sa kanya ay dalawang hardin. Okay? Kasunod ang Dar al-Salam, kilala bilang bahay ng kapayapaan. Ang Dar al-Salam ay isang lugar na walang hanggang kapayapaan at katiwasayan na inilalaan sa mga naniniwala na walang karanasan sa takot o lungkot. Sinabi sa Quran, sila ay magkakaroon ng Dar al-Salam mula sa kanilang Panginoon at siya ang kanilang magiging tagapagligtas. Chapter 6 verse 127 ng maluwalhating Quran. Sabi rito, ang bawat naninirahan dito ay magtatamasa ng katiwasayan at walang hanggang aliw. Mga kabutihang laging ginagawa. Okay? Susunod, dahil sa kanilang laging kabutihan na ginagawa, sila ay may tahanan. Sinabi sa isang aya, lahum dar al-salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Para sa kanila ay tahanan ng kapayapaan nagmula sa kanilang Panginoon at siya si Allah ang kanilang wali o tagapangalaga ng dahil ating pala sa kabilang buhay ay mayroong naghahantay na gantimpala, no? So, wag nating maliitin ng mga mabubuting gawa. 'Di ba sinabi nga, wag niyo maliitin anumang katiting na gawain. Tiyak na ito ay matatagpuan niyo sa ating dakilang tagapaglikha. May nakita kang matanda, tinulungan mo, alhamdulillah. May nakita kang hayop na nagugutom o nauhaw, pinainom mo, alhamdulillah. Hindi natin alam, baka kasi isa yun sa mga dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah, naging malinaw yan. Alam niyo yung kwento? Excuse me, pwede pa-turn off po ng mic, inshallah. Okay. Sino yan? Kay Sister Maryam. Sister, pwede pa-turn off po ng mic, inshallah. Okay.
Tuloy tayo. Alam niyo yung kwento ng isang babae na nagpainom ng hayop, hindi ba? At yun ang naging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso. So hindi talaga natin masasabi kung anong magiging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Kaya nga 'di ba lagi natin naririnig tuwing araw ng Biyernes, huwag kayong mamatay na maliban kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim, 'di ba? So kung ano mang kabutihan na maaari nating gawin dito sa dinadaanan natin, pagtulong, anumang kabutihan, pagbibigay ng sadaka, 'wag natin pang hinayangan. Kasi hindi natin alam baka 'yun ang maging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasunod, Dar al-Muqamah. Tinatawag din itong bahay ng kasiyahan at kaligayahan. At ito ay inilalaan sa mga taong walang tigil sa kabutihan at pagsunod kay Allah. Sinasabi sa Quran, sila ang magkakaroon ng Dar al-Muqamah sa mga hardin ng paraiso na hindi makakaranas ng anumang hirap o pagod. Ito ay matatagpuan sa chapter 35, verse 35 ng maluwalhating Quran. Binanggit ang mga naninirahan dito ay hindi makakaranas ng pagod o hirap, kundi walang hanggang kaligayahan lamang. Okay? Alladina ahallana dar al-muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub. Sinabi sa malapit na kahulugan, siya ang nagpatira sa amin sa tahanan na walang hanggan mula sa kanyang biyaya. Doon ay hindi kami makakaranas ng alinmang kapaguran at doon ay hindi kami makararanas ng hirap ng pag-iisip. Okay? Nabanggit sa aya bilang pagpapalakas ng ating pag-asa mula kay Allah na doon sa aya na nabanggit, hindi makakaranas ng kapaguran at hirap sa pag-iisip. So, dito sa mundo, hindi nararanasan natin yun, di ba? Dito sa mundo, mga kapatid, tayo ay napapagod. Tama? Gigising sa umaga, maghahanap buhay, pagkatapos madami tayo iniisip, mga problema, mga suliranin. Pero ayaw ba natin yung gawin inspirasyon ng mga aya na ito mula sa Quran na kung saan doon pala ay wala ng kapaguran at paghihirap ng pag-iisip. So, hindi ka na mag-iisip. Ano sinabi ni Allah sa Quran? Magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Sino yung mga matiisin? Sila na pag may dumapo sa kanila na sakuna, sila ay nagsasabi ng tunay na kami ay kay Allah nagmula at kay Allah din kami muling magbabalik. No? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya pag sumikapan natin ito mga kapatid na mapabilang sa mga taong maninirahan sa paraiso ni Allah at ibilang nawa tayo ni Allah sa mga magtatagumpay. Amin ya Allah. Nabanggit dito na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man sa inyo ay hindi makakapasok sa paraiso ng dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. Sabi ng mga sahaba radiyallahu anhum, Ya Rasulullah, kahit ba ikaw? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tugon sa kanila, kahit ako pa, maliban na ako ay bigyan ni Allah ng kanyang awa at pagpapala. Okay? Ito ay makikita natin sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 8, page 152. Okay? I-note niyo yung mga dalil inshallah, para pag halimbawa gusto niyo reviewin, pag wala kayo ginagawa, mapag-aaralan niyo, mababalikan niya. Kasunod, Jannah al-Qulud ay paraiso ng walang hanggang kasiyahan. Inilalaan para sa mga pinili ni Allah. Ayon sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mayroon sa paraiso na isang lugar na tinatawag na Jannah al-Khulud, isang lugar na walang hanggang kasiyahan para sa mga naniniwala. Rawah Muslim. Sinasabi rito ang khulud ay nangangahulugang walang hanggan at ang mga naninirahan dito ay hindi naaalis sa kanilang tahanan ng kasiyahan. So, paraiso ang pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Kasunod dyan na al-maqam. Ang paraisong ito ay inilaan para sa mga taong nagpakasipag sa paggawa ng mabuti at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagsabi sa maluwalhating Quran, sila ay magkakaroon ng mataas na antas ng kalagayan sa paraiso. Alin? Ang Jannah al-Maqam. Bilang gantimpala sa kanilang pagiging matuwid. Chapter 25,
verse 75 ng maluwalhating Quran. Sabi rito, dito ang mga matuwid na tao ay masisilayan ang pinakamalalim na kapayapaan, kasaganahan at kaligayahan. Dito sa mundo, nahahanap natin yung saglit na payapa, kasaganahan, pero kalaunan mawawala din maging ang kaligayahan, 'di ba? Ngayon tumatawa ka, maya-maya iiyak ka, malulungkot ka. Ngayon masaya ka, maya-maya malulungkot ka, iisipin mo yung mga problema or ikaw ay mag-aalala pagdating sa hinaharap, yung future, 'di ba? So, pagdating dun, sinasabi rito, doon mararanasan ang pinakamalalim na kapayapaan at kasaganahan at kaligayahan. Okay? So, naway mapabilang tayo sa mga nagsusumikap na makamit ang gantimpala or itong tagumpay na ito. Okay? Sinabi sa aya mula sa maluwalhating Quran, pakiturn off po ng mic. May naka-open po ng mic, inshallah, para maintindihan ng ating mga tagapakinig, mga kapatid natin nakikinig kasi, inshallah. Hello. Sa aya mula sa maluwalhating Quran, may commercial tayo. Sinabi sa aya, sila yung mga pagkakalooban ng gurfah, pinakamataas na kalagayan sa paraiso ng dahil sa kanilang pagtitiis. Doon sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salita ng kapayapaan. Chapter 25 verse 75 ng maluwalhating Quran. Ang gurfa, ang literal na kahulugan ng gurfa ay silid o kwarto. Ngunit sa aya na ito, ang tinutukoy na gurfa ay isang mataas na bahagi ng paraiso. Okay? So, ito ang 8 paraiso na ito ay bahaging ng mga gantimpala na naghihintay para sa mga mabubuting mananampalataya. Batay sa kanilang antas ng pananampalataya at mga gawang mabuti sa mundong ito. Ang bawat isa sa mga natatanging mga biyaya at ito ay patunay na walang hanggang awa at gantimpala ni Allah sa kanyang mga alipin. Okay? So, pagkatapos natin mabanggit mga kapatid ang paraiso, nais ko bigyan pahapyaw ang patungkol sa impyerno. Sapagkat ang kabaliktaran ng paraiso ay impyerno. Isang kaganapan mula sa Jahannam, sa impyerno, na binanggit ni Allah mula sa maluwalhating Quran. Malapit na kahulugan at yung mga hindi naniniwala, para sa kanila ay apoy ng impyerno. Ang kamatayan ay hindi itinakda para sa kanila upang sila ay maaaring mamatay. At ang parusa ay hindi pagagaanin para sa kanila. Ganyan namin pinagbabayad ang bawat isang hindi marunong magpasalamat. Okay? Pagkatapos ano ang mga kaganapan mga kapatid? Ano ang sasabihin ng mga tao na ito pag sila ay pinapasok sa impyerno? Sila ay labis na magsisisi. Kanilang hihilingin kay Allah na sila ay ibalik sa mundo at sila daw ay gagawa na ng kabutihan. Pero ano ang tugon ni Allah sa kanila? Ano ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Sabi dito, at sila ay mananangis doon ng malakas. Aming Panginoon, kami ay ilabas mo. Kami ay nangangakong kami ay magsisigawanan ng mga gawaing matuwid. Iba kaysa sa mga kasamaang dati naming ginagawa. Ngunit, hindi nga ba kayo ay aming binigyan ng sapat na haba ng buhay upang kayo ay makaalala rito? Ang sino mang nais na makaalala at ang tagapagbabala ay dumating sa inyo. Kaya inyong lasapin ang parusa sapagkat para sa mga mapaggawa ng kamalian ay walang isa mang makatutulong. So may pagsisisi sa impyerno mga kapatid. Hindi ba sa huli naman talaga ang pagsisisi? Sila ay magmamakaawa, sila ay tatangis kay Allah na sila ay ilabas sa impyerno. At sila ay nangangako, sila ay nagsasalita na sila ay gagawa ng mga gawaing matuwid. Hindi katulad ng mga ginawa nila nung sila ay nasa mundo. Pero ano ang tugon ni Allah? Hindi ba't dumating sa inyo ang mga tagapagbabala at kayo ay binigyan ng sapat na haba ng buhay upang maalala nyo ang buhay na ito? Subhanallah. Sa Suratul Mulk, nabanggit ang ilang kaganapan sa impyerno. So bilang panghuli, banggitin natin mga kapatid. Sinabi rito sa aya mula sa maluwalhating Quran, sa chapter 67 verse 6 ng maluwalhating Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walilladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir.
At yaong mga hindi naniniwala sa kanilang Panginoon, para sa kanila ay parusa ng impyerno at sadyang napakasamang patutunguhan. So may nabanggit ba sa Quran patungkol sa kaganapan sa impyerno? Yes, meron, marami. Patungkol sa paraiso, sa impyerno, yung sasabihin ng mga tao pag sila ay pinapasok na doon, 'di ba? So, bilang isang mananampalataya, paalala sa mga kababayan natin na tumatanggi na sumampalataya o tinatanggihan ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Sa kasunod na aya, Ida ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kapag sila ay itatapon doon sa impyerno, kanilang maririnig mula roon ng isang nakakakilabot at malalim na buntong hininga habang ito ay kumukulo. Hindi ba yung maaaring maganap o mangyari pagdating sa impyerno, sa kabilang buhay? Kaya 'di ba hindi ba ang isang Muslim ay nagpapakumbaba kay Allah laban sa mga kaparusahan sa impyerno? Hinihiling natin kay Allah na tayo ay iligtas niya sa apoy ng impyerno, na kung saan tayo ay mapabilang sa mga maninirahan sa paraiso. Dito sa Pilipinas, ang mga relihiyon na meron dito, actually dito kasi Kristyanismo at saka Islam ang malaking pananampalataya dito sa Pilipinas. Itong dalawang ito ay kapwa naniniwala sa impyerno at paraiso. Na pagdating sa kabilang buhay may kahahantungan, alin na sa dalawa, ang paraiso at impyerno. Pero si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbitaw ng salita mula sa maluwalhating Quran. Siya ay nagbigay ng babala para sa mga taong tumangging sumampalataya. Maging ang mga taong sumasamba kay Isa alayhi salam, yun ay binigyan niya ng babala nang sa ganun sila ay muling manumbalik at pagdating sa araw ng paghuhukom sila ay magkakaroon ng pag-uusap ni Allah at doon sa araw na yun, doon itatanggi ni Isa ang patungkol sa pagsamba sa kanya at ang mga taong sumamba sa kanya ay mga nabigo. Mali ng inaakala na kanilang inaasahan. Kumbaga, iba. Ang expect nila sila ay ililigtas pero sa araw ng paghuhukom, yun ay itatanggi ni Isa alayhi salam. Inaasahan nila na sila ay ililigtas ni Isa alayhi salam. Na si Isa alayhi salam ang maghuhukom, si Isa alayhi salam ay kabilang sa pagka-Diyos pero hindi. Itatanggi niya, sasabihin niya na hindi niya sinabi yun at ang mga tao na sumamba sa kanya ay mahuhulog sa impyerno. Ano ang impyerno na nabanggit sa aya? Idaul kufiha sami'u laha shahikan wa hiya tafur. Kapag sila ay itatapon doon sa impyerno, kanilang maririnig mula roon ang isang nakakakilabot at malalim na buntong hininga. Habang ito ay kumukulo. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum kazanatuha alam ya'tikum nadir. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit sa tuwing may pangkat na tinatapon doon. Ang mga tagapagbantay nito ay magtatanong sa kanila, wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? So tatanungin sila ng mga tagapagbantay doon habang sila ay tinatapon. Sila ay tatanungin, wala bang isang tagapagbabala na dumating sa inyo? Ano ang sinabi ni Allah sa Quran? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpadala ng mga propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat nasyon na kung saan upang magbigay ng babala, hindi ba? Para sa mga taong sumasamba sa iba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kasunod na aya, sinabi rito, qalu balaqad ja'ana nadirun faqaddabana wa qulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dalalin kabir. At sila ay magsasabi, o isang tagapagbabala ang dumating sa amin, ngunit siya ay aming itinakwil at aming sinabi sa kanya, si Allah ay walang ibinabang anumang bagay at katotohanan kayo ay walang anupaman maliban na kayo ay nasa malaking kamalian. A'udhu billah. Ang mga aya na nabanggit mula sa maluwalhating Quran. Okay? Sinabi sa kasunod na aya, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
Sasabihin ng mga tao doon ng may pagsisisi. Sasabihin nila kung kami sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, kami sana ay hindi naging kabilang sa mga kasamahan ng naglalagablab na apoy ng impyerno. Subhanallah. Isang malaking pagsisisi ito mga kapatid. Isang pagsisisi na kung saan labis na nagsisi yung mga tao rito. Ano ang sinabi sa ayah? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. At sila ay magsasabi ng may pagsisisi, kung kami sana ay nakinig lamang o nag-isip, marahil kami ay hindi naging kabilang sa mga taong naglalagablab. Hindi kami naging kabilang sa mga kasamahan ng naglalagablab na apoy ng impyerno. No? So sa mga nagmamatigas diyan, na kapag pinaalalahanan ng patungkol sa kabilang buhay, sila ay nagmamatigas, ito ang kanilang sasabihin kapag sila ay pinapasok na ni Allah sa impyerno. Sa kasunod na aya, wa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kaya kanilang aaminin ang kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, ito ay malayo sa habag para sa mga kasamahan ng naglalagablab na apoy. Subhanallah. Iligtas nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa ganitong klasing mga kalagayan. Pagdating sa impyerno, na kung saan labis na pagsisisi. Kaya nga hindi ba binigyan tayo ng buhay rito sa mundo, binigyan tayo ng oras para alamin kung sino ang dapat nating sambahin. Pakaalamin mo o tao na wala kang dapat sambahin maliban kay Allah. At pagkatapos nun, sumunod ka sa Kanya, sundin mo ang pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli mga kapatid, mga pangunahing tungkulin ng babaeng Muslim. Babaeng Muslima. Nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang babae ay nagdasal ng kanyang 5 takdang salah, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pinangalagaan ang kanyang kalinisang puri at sinunod niya ang kanyang asawa sa landas ng kabutihan, sasabihin sa kanya, pumasok ka sa paraiso sa alinmang pintuan ng paraiso na inyong nais. Okay? Sino man ang babae kapag siya ay nagsala ng kanyang 5 sala, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pinangalagaan ng kanyang kalinisang puri at sinunod niya ang kanyang asawa sa landas ng kabutihan, sasabihin sa kanya, pumasok ka sa paraiso sa alinmang pintuan ng paraiso na iyong nais. At ito ay inoffer lang sa babae. Na ito ay nagbibigay diin sa 4 na mga pangunahing tungkulin ng isang babaeng Muslima upang makamit ang gantimpala mula kay Allah na yun ay ang pagpasok sa paraiso. Ayon sa hadith, ang pagsasagawa ng mga sumusunod na susi para sa isang babae na makapasok sa paraiso sa alinmang pintuan na kanyang nais. Una, ang 5 salah. Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, Isha. Ito ay tumutukoy sa regular na pagganap ng 5 takdang pagdarasal araw-araw, na ito ang isa sa mga pangunahing obligasyon ng babaeng Muslima. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, maliban na lamang kung may mga lehitimong dahilan, mabibigat na dahilan para hindi makapag-ayuno. Subalit, obligadong palitan yan ang pag-aayuno na hindi niya napag-ayunuhan sa ibang araw. No? So, kasunod, pangatlo, pagpapanatili ng kalinisang puri. Ang pagpapanatili ng kalinisang puri sa pamamagitan ng pangangalaga sa pribadong bahagi ng katawan ng babae laban sa mga mahahalay na gawain tulad ng zina ay mahalaga upang mapanatili ang dignidad at kabanalan ng isang babae. At ang pang-4 ay ang pagsunod sa asawang lalaki, ang pagtugon sa mga makatuwirang kahilingan ng asawang lalaki at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa kanya, sa kondisyon na ang kahilingan nito ay hindi lumalabag sa batas ni Allah. Okay? Kapag ang mga bagay na ito ay nagampanan ng isang babaeng Muslima, makakamit niya ang kanyang minimithing paraiso. Okay? So, yun ang batayan na binanggit natin na hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit sa isa pa, huwag maging mapagmataas ang babae sa kanyang asawa at baka hindi niya ito makapiling sa paraiso. Ang pagiging pasaway at pagmamataas niya ay isang mabigat na kasalanan. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, 3 ang hindi tatanggapin ang kanilang sala. Ang
ang kanilang dasal. Ang kahulugan nito ay bilang babala. Kabilang rito ang babae na natulog na ang kanyang asawa ay galit sa kanya. Subhanallah. Ah, So, mga kapatid, naway naunawaan natin 'to at makuhaan natin ang aral. Sabi rito, ang kanyang pagsunod na walang pagsuway kay Allah ay kabilang sa dahilan ng pagpasok sa paraiso. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino mang asawang babae na inabutan ng kamatayan na ang kanyang asawang lalaki ay nalulugod sa kanya, siya ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Tirmidhi. Sa kasunod, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang babae hinggil sa pakikitungo niya sa kanyang asawa, tingnan mo ang iyong kalagayan sa kanya dahil ang paraiso at impyerno ay nakasalalay sa kanya. Okay? So, alalahanin din ng lalaki na ang pagbibigay sustento sa asawa ay isang tungkulin at pananagutan. Okay? Ang pagbibigay sustento, ikakabuhay ng lalaki sa kanyang may bahay, sa kanyang babae, sa kanyang asawang babae o sa mga anak ay obligado. At mas unahin pa ito kaysa sa paglabas upang magsagawa ng dawa o jihad. No? So, nagkaroon ng paalala dito, sabi, iwasang maging pasaway, maldita, o mapagmataas sa asawang babae. So, tingin ko naman, di naman kayo mga maldita sa asawa nyo, di ba? So, binanggit ko to kasi konektado siya sa pinag-uusapan nating paksa. Okay? Alhamdulillah mga kapatid, at dito nagtatapos ang ating maiksing pag-aaral sa oras na ito. At naway ibilang ito ni Allah sa ating mga mabubuting gawa at gantimpalaan niya tayo sa mga biyaya na makabubuti sa atin dito sa mundo at iligtas nawa tayo ni Allah sa anumang uri ng kasamaan. At hilingin natin kay Allah na kabilang tayo sa mga maninirahan sa paraiso at iligtas niya tayo sa apoy ng impyerno. At gawin tayong matatag ni Allah sa pananampalatayang ito at patawarin nawa tayo ni Allah sa ating mga pagkukulang, tunay na si Allah ang pinakamapagpatawad, ang maawain. Sinabi ni Allah, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah, innahu huwal ghafurur rahim." Sabihin o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan, katiyakan, siya ang laging mapagpatawad, ang maawain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid, at dito nagtatapos ang ating maiksing pag-aaral. Sa mga dumalo, biyayaan pagpalain nawa kayo ni Allah.